Ang mundo ni Victoria ay gumuho sa isang simpleng pag-scroll sa screen. Habang hinahaplos niya ang mamahaling tela ng suit ng kanyang asawa, nakita niya ang mukha nito sa post ng ibang babae. Ang babaeng tinatawag na connection. Isang pagtataksil na inilathala para sa buong mundo. Habang ang asawa ay nasa piling ng iba, iniwan siyang mag-isa sa bahay na walang laman. Ngunit sa likod ng bawat luha ay may planong naghihintay. Sino nga ba ang tunay na nawalan sa kanila? Sa kanya na siya, Victoria. Panahon na para tanggapin mo ang katotohanan na kailanman ay hindi kanya tunay na minahal. Napatigil si Victoria sa gitna ng malawak at tahimik na sala. Ang boses ng babae sa kabilang linya ay tila isang matalim na punyal na bumaon sa kanyang dibdib. Hawak niya ang isang puting polo na kararating lang niya mula sa pagkakaplantsa. Ramdam pa ang init ng bakal sa manipis na tela. Dahan-dahan niyang inilapag ang damit sa ibabaw ng silya. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa bawat hibla ng luma at manipis na tahi sa balikat. Ang bahaging ilang beses niyang tinahi ng buong pag-iingat para magmukhang maayos ang kanyang asawa sa bawat mahalagang pagpupulong, ang bawat tusok ng karayom, ang bawat oras na ginugol niya sa pag-aalaga sa buhay ng lalaking ito ay tila naging isang malupit na biro at walang kabuluhang pagsasakripisyo. Sa labas ng bintana, dahan-dahang pumatak ang ulan na lumilikha ng isang paulit-ulit na tunog sa bubungan. Naramdaman ni Victoria ang lamig na gumapang sa kanyang buong katawan, habang ang kanyang lalamunan ay tila nababalot ng pait, na parang nilagyan ng abo ang bawat paghinga niya. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga luha ay tila natuyo na sa mahahabang gabi ng paghihintay sa pag-uwi ng kanyang asawa, na ang suot ay may bahid ng pabangong hindi kanya. Nanatili siyang nakatayo, nakatingin sa labas, habang ang mga patak ng ulan ay nagmumulang malabong kurtina sa kanyang paningin. Ang bahay na ito, na binuo niya sa loob ng maraming taon, ay biglang nagmukhang banyaga at nakakatakot. Ang bawat gamit, mula sa kanilang larawan noong kasal hanggang sa florera na ibinigay nito noong kanilang anibersaryo, ay tila mga saksi na humahamak sa kanyang katangahan at bulag na tiwala. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging mabigat, tila ang hangin mismo ay dumadagan sa kanyang pagod na balikat. Hinaplos ni Victoria ang kanyang sariling mukha. Ang kanyang balat ay tila manhid at walang kulay. Naitanong niya sa kanyang sarili, sa loob ng lahat ng taon ng tahimik na pagsasakripisyo, may sandali ba kung saan tunay siyang nabuhay para sa kanyang sarili o isa lamang siyang gamit sa bahay na maayos na inilagay sa loob ng mundong ito? Ang pagguho ng kanyang pagkatao ay hindi gumawa ng kahit anong ingay. Dahan-dahan lamang itong kumalat sa kanyang kalooban. Winawasak ang bawat piraso ng alaala tungkol sa lalaking tinawag niyang asawa. Muling tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang screen ay nagningning, nagpapakita ng isang bagong post sa social media. Sa larawan, kitang-kita ang asawa niya na tumatawa ng malawak sa ilalim ng maliwanag na araw sa isang malayong dalampasigan, kasama ang babaeng tumawag sa kanya kanina. Tinitigan ito ni Victoria ng matagal. Wala na siyang nararamdamang galit, kundi isang malawak at nakangangang puwang sa kanyang puso. Ang pagtataksil ay hindi dumating bilang isang biglaang dagok. Ito ay isang prosesong binuo ng matatamis na kasinungalingan na pinili niyang paniwalaan. Sa gitna ng matinding pag-iisa sa loob ng madilim na gabi,
Isang tanong ang umaling-awngaw sa kanyang isipan, maalat at mapait gaya ng tubig dagat. Sa isang babaeng inilaan ang buong buhay para bumuo ng kaligayahan ng iba kapag siya ay itinakwil at binaliwala. Saan siya kukuha ng lakas upang iligtas ang kanyang sariling kaluluwa na wala ng natitirang piraso? Hindi nagtagal ang katahimikan. Ang tunog ng mga yabag sa hagdanan ang bumasag sa mahabang gabi ni Victoria. Bawat hakbang ay pamilyar, mabigat, kampante, at puno ng autoridad. Iyon ang mga yabag ng lalaking ipinangako sa kanya na habang buhay siyang poprotektahan. Inayos ni Victoria ang kanyang sarili, pinunasan ang mga bahid ng pagod sa kanyang mukha gamit ang kanyang mga palad at huminga ng malalim. Sa sandaling bumukas ang pinto, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling alak at ang pamilyar na halimuyak ng dagat na hindi naman nila pinuntahan. Hindi lumingon ang kanyang asawa. Dire-diretso itong naglakad patungo sa kanilang silid. Tila ang presensya ni Victoria ay bahagi na lamang ng pader o ng mga kasangkapan sa bahay. Walang pasubaling kinalas nito ang kurbata na parang isang gawaing mekanikal na wala ng emosyon. Pagod ako, maikling wika nito nang hindi man lang siya tinitignan. Ang boses na dati ay nagbibigay ng kapanatagan sa kanyang puso ay isa na lamang ngayon ng malamig na agos ng tubig na bumabato sa kanyang pagkatao. Lumapit si Victoria, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng suot na apron. Sa bawat hakbang niya palapit, nararamdaman niya ang distansyang namamagitan sa kanila. Isang distansyang nilikha ng mga kasinungalingang itinayo ng kanyang asawa sa loob ng mahabang panahon. Gusto niyang magtanong, gusto niyang sumigaw, ngunit ang hiya na itinanim sa kanya ng lipunan ay naging isang kadenang pumipigil sa kanyang dila. Kamusta ang paglalakbay mo? Tanong niya sa isang boses na halos pabulong, isang pagsubok na tignan kung hanggang saan pa ang kaya nitong itago. Tumigil ang kanyang asawa sa harap ng salamin. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatuon sa sariling refleksyon. Tila mas mahalaga pa ang hitsura nito kaysa sa presensya ng asawa. Diretso ang trabaho, walang pahinga, sagot nito, habang kinukuha ang wallet sa loob ng bulsa. May nahulog na maliit na piraso ng papel mula sa loob ng wallet nito. Isang receipt mula sa isang hotel na hindi niya alam kung nasaan, at isang piraso ng papel na may sulat kamay na hindi kanya. Hindi ito pinansin ng kanyang asawa, ngunit nang ito ay pumasok sa banyo, mabilis na lumapit si Victoria at tinampot ang papel. Ang mga numero sa resibo ay higit pa sa kaya nilang gastusin para sa isang simpleng business trip. At sa likod ng papel, isang pangalan ang nakasulat, Sophia, na may katabing emoji ng puso. Naramdaman ni Victoria ang pagtibok ng kanyang puso na tumatalbog sa kanyang lalamunan. Hindi lamang ito basta pagtataksil. Ito ay isang sistematikong pag-ubos sa kanilang pinagsamahang buhay. Habang naririnig niya ang tunog ng tubig na bumabagsak sa loob ng banyo, binuksan ni Victoria ang drawer ng asawa na dati ay hindi niya pinapakialaman dahil sa tiwala. Sa ilalim ng mga bank statement, natagpuan niya ang isang dokumento na hindi niya inaasahan. Isang transfer of ownership ng lupa na nakapangalan sa kanya na ngayon ay nakasanla na sa isang bangko nang wala siyang kaalam-alam. Ang kanyang asawa ay hindi lamang nagnanakaw ng kanyang pagmamahal, ninanakaw nito ang kanyang kinabukasan. Ang bawat piraso ng dokumentong hawak niya ay nagpapakita ng isang katotohanang mas masakit pa sa anumang salita.
na sa loob ng maraming taon, siya ay ginamit na instrumento para sa isang maruming laro ng pera at kapangyarihan. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo. Mabilis na ibinalik ni Victoria ang mga papel sa loob ng drawer at tumayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay naging kasing lamig ng semento. Paglabas ng asawa, sinalubong siya nito ng isang iritadong tingin. Ano pa ang ginagawa mo riyan? Matutulog na ako, ang utos nito. Tumingin si Victoria sa mga mata ng lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang sarili. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakakita ng pagmamahal, kundi ang isang taong bilog na ang pag-aakalang magpapatuloy ang kanyang panloloko ng walang hanggan. Oo, sagot ni Victoria ng may kakaibang diin sa bawat pantig. Matulog ka ng mahimbing dahil sa mga susunod na araw, baka hindi ka na makatulog pa. Ang kanyang asawa ay tumawa ng mahina, isang tawang puno ng paghamak, bago tuluyang humiga sa kama. Hindi nito alam na ang babaeng inaakala nitong mahina at sunod-sunuran ay nagsisimula ng bumuo ng isang bagyong tatangay sa lahat ng kanyang itinayo. Kinabukasan, ang bahay ay bumalik sa pamilyar na agos ng buhay, ngunit para kay Victoria, ang bawat sulok ay tila nagbago ng anyo. Ang almusal ay inihanda niya ng may parehong husay, mainit na kapeng barako, crispy na tapa, at mainit na kanin. Ngunit nang inilapag niya ang plato sa harap ng kanyang asawang si Ricardo, wala siyang naramdamang init ng pagmamahal, kundi ang lamig ng isang estratehikong pagmamasid. Masyadong maalat ang tapa, Victoria. Puna ni Ricardo nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Nakatutok ang mga mata nito sa tablet. Binabasa ang mga ulat ng negosyo na alam ni Victoria ay bahagi na lamang ng isang malaking ilusyon. Nitong mga nakaraang araw, parang hindi ka nakatutok sa bahay. Ano bang iniisip mo? Tumingin si Victoria sa kanya. Isang matamis, ngunit walang kabuhay-buhay na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pasensya na, Ricardo. Baka dahil lang sa pagod, sagot niya. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang taktika ni Ricardo laban sa sarili nito, ang pagkunwari. Dapat mag-ingat ka sa mga nararamdaman mo. Dagdag ni Ricardo, ang tono ng boses ay malambot ngunit puno ng pagmamanipula. Masyado kang sensitibo, kaya ka nagkakaganyan dahil wala kang ginagawa kundi mag-isip ng mga bagay na wala namang katotohanan. Huwag mong hayaang ang imahinasyon mo ang sumira sa pagsasama natin. Ito ang tinatawag na gaslighting. Sa loob ng maraming taon, ito ang ginamit ni Ricardo para iparamdam kay Victoria na siya ang may problema, na siya ang laging nagkakamali. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tumagos ang mga salita sa kanyang puso. Imbes na masaktan, naramdaman ni Victoria ang isang uri ng kalinawan. Nakikita na niya ang mga hibla ng manipis na sinulid na ginagamit ni Ricardo para kontrolin siya. Tama ka, pagsang-ayon ni Victoria. Masyado nga akong nag-iisip. Pagkaalis ni Ricardo, mabilis na kumilos si Victoria. Hindi siya nagluksa. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa pag-iyak. Pumunta siya sa kanyang home office, isang maliit at tagong sulok ng bahay kung saan nakatago ang mga dokumentong kailangan niya. Tinawag niya ang isang dating kakilala na nagtatrabaho sa isang audit firm. Kailangan ko ng tulong mo sa pag-trace ng mga assets. Bulong niya sa telepono. Ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi lang basta audit. Gusto kong makita ang bawat sentimong inilabas mula sa account ng pamilya papunta sa mga shell companies na ginamit ni Ricardo. Habang naghihintay siya ng sagot,
Kinuha ni Victoria ang isang lumang laptop. Sa loob nito, natagpuan niya ang access sa server ng negosyo na binuo nila noong nagsisimula pa lamang sila. Bagamat pinalitan ni Ricardo ang passwords, nakalimutan nito na si Victoria ang nagdisenyo ng original na security protocol. Sa ilang sandali, nakapasok siya sa database. Ang nakita niya ay mas malala pa sa inaasahan. Hindi lang siya ninanakawan ng asawa. Ginagamit nito ang pangalan ni Victoria bilang guarantor sa mga utang na ginamit para pondohan ang luho ng kabit nitong si Sofia. Ang lifestyle influencer na si Sofia ay unti-unti nang nagiging mukha ng mga proyektong pag-aari pala ni Victoria. Isang ideya ang nabuo sa isipan ni Victoria. Kung gusto ni Ricardo ng atensyon, kung gusto nito ng isang marangyang buhay na nakalantad sa publiko, ibibigay niya ito. Ngunit gagawin niya ito sa paraang magiging sumpa ang bawat like at share na matatanggap nito. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-login sa isang dummy account na ginawa niya ilang taon na ang nakalilipas. Nag-message siya kay Sofia, ang babaeng akala ay nasa kanya na ang lahat. Ang ganda ng bagong koleksyon mo, Sofia. Sigurado akong marami ang gustong malaman kung paano mo ito nabili gamit ang perang hindi naman sa iyo. Hindi niya kailangang magmadali. Ang paghihiganti ay isang putahe na mas masarap kainin ng malamig. Habang inililigpit niya ang mesa, napansin niya ang isang post ni Sofia sa social media. Isang larawan nito sa loob ng isa sa mga boutique na pag-aari ni Victoria, may caption na "Living the life I truly deserve." Tumayo si Victoria sa harap ng salamin. Hindi na niya nakita ang babaeng mahiyain at laging nagtatago. Ang nakita niya ay ang babaeng handang bawiin ang lahat. "Enjoy it while it lasts, Sofia," pulong niya. Dahil ang bawat hakbang mo sa entablado na ibinigay ko ay hakbang mo rin papalapit sa pagbagsak. Ang isang charity gala ang naging entablado para sa gabi. Dahil ang asawa ni Victoria ay isa sa mga pangunahing donors, inaasahan ng lahat ang kanilang pagdating bilang power couple. Ngunit sa loob ng limousine, ang katahimikan ay kasing lamig ng yelo. "Ayusin mo ang mukha mo," bulong ni Ricardo habang inaayos ang kanyang cufflinks. "Huwag kang magmukhang kawawa sa harap ng mga investors. Alam mo namang ayaw ko ng eksena." Tumingin si Victoria sa kanyang refleksyon. Nakasuot siya ng isang simpleng midnight blue dress. Walang anumang alahas, ngunit ang kanyang tindig ay naglalabas ng isang uri ng autoridad na hindi pa nakikita ni Ricardo noon. "Huwag kang mag-alala, Ricardo. Magiging maayos ang lahat, higit pa sa inaasahan mo." Pagpasok nila sa ballroom, agad na tumutok ang mga ilaw sa kanila. At hindi nagtagal, nakita na rin ni Victoria ang pakay niya, si Sofia. Nakasuot ito ng isang napakamahal na designer gown. Isang damit na alam ni Victoria ay binili gamit ang credit card na nakapangalan sa kanya. Habang naglalakad si Ricardo patungo sa mga kasamahan sa negosyo, mabilis na lumapit si Sofia. Ang babae ay walang takot, puno ng kapangahasan at tila nananadya. "Victoria, right?" Ang asawa ni Ricardo. Wika ni Sofia na may kasamang matamis na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Pasensya na kung laging busy ang asawa mo sa mga proyektong ginagawa namin. Alam mo naman, modern business demands modern partners." Ramdam ni Victoria ang pagtitig ng mga tao sa paligid. Ito ang sandali ng hiya na nais iparanas ni Sofia sa kanya. Ngunit sa halip na yumuko, humarap si Victoria ng may kalmadong ekspresyon. "Modern partners?" tanong ni Victoria.
Ang kanyang boses ay malinaw at dinig ng mga taong nakapaligid sa kanila. Salamat sa paglilinaw, Sofia. Tama ka. Napakahalaga ng partners sa business. Lalo na ang mga silent partners na nagpopondo sa mga luho ng iba nang hindi nila alam. Natahimik si Sofia. Ang kanyang ngiti ay biglang naglaho. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, pagpapatuloy ni Victoria habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, ay ang gown na suot mo. Alam ko ang bawat detalye ng pinansyal ng aming kumpanya. Alam ko kung aling account ang ginamit para mabili iyan. At sigurado ako, hindi mo gugustuhing malaman ng mga investor rito kung gaano kalaki ang utang na nakapangalan sa akin para lamang sa iyong lifestyle. Naramdaman ni Sofia ang kaba. Tumingin siya kay Ricardo na papalapit na sa kanila. Ricardo, ang asawa mo, binabastos niya ako. Humarap si Ricardo, ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. Victoria, ano ba ang ginagawa mo? Huwag kang gumawa ng eskandalo rito. Tumingin si Victoria kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Eskandalo? Ricardo, hindi ba't sabi mo dapat maging maayos ang lahat? Paano magiging maayos kung ang mga investor natin ay malalaman na ang pondo ng kumpanya ay ginagamit para sa mga personal na shopping sprees ng ibang tao? Ang mukha ni Ricardo ay namutla. Alam niyang may hawak na ebidensya ang asawa niya. Checkmate. Sofia, dagdag ni Victoria habang humaharap muli sa babae. Salamat sa pagpapakilala sa akin sa modernong negosyo. Ngayon hayaan mong ipakilala kita sa konsepto ng accountability. Naglakad palayo si Victoria. Iniwan ang dalawang tao na nakatayo sa gitna ng ballroom habang ang mga bulong-bulungan sa paligid ay unti-unting lumalakas. Hindi siya lumingon. Alam niyang ito pa lamang ang simula. Ang bawat hakbang niya palayo ay isang hakbang patungo sa kanyang kalayaan. Habang palabas siya ng gala, nakatanggap siya ng notification sa kanyang telepono. Isang mensahe mula sa auditor na tinawagan niya, Victoria, nahanap ko na ang lahat ng ebidensya. Handang-handa na ang lahat para sa susunod mong hakbang. Napangiti si Victoria sa dilim ng gabi. Ang larong ito ay hindi na tungkol sa pag-aayos ng sirang kasal. Ito ay tungkol sa pagkuha ng lahat ng ninakaw sa kanya. Hindi nakatulog si Ricardo ng gabing iyon. Pag-uwi nila, ang bawat sigaw at panunumbat nito ay parang hangin lamang sa pandinig ni Victoria. Nanatili siyang kalmado, nakaupo sa harap ng kanyang vanity mirror. Tinatanggal ang kanyang mga hikaw habang nakikinig sa walang katapusang pagdadahilan ng kanyang asawa. Sinira mo ang gabi ko! Sinira mo ang pangalan ko sa harap ng mga investors! Galit na sigaw ni Ricardo habang pabalik-balik sa loob ng silid. Sino ka para hamunin ako? Ikaw ang babaeng pinakasalan ko dahil akala ko ay wala kang alam sa mundong ito. Humarap si Victoria, ang kanyang mga mata ay matalim. Isang refleksyon ng babaeng hindi na natatakot sa kahit ano. Akala mo lang ang alam ko, Ricardo. Ang totoo, hinayaan kita. Hinayaan kitang maglaro dahil akala ko ay magsasawa ka rin. Pero nagkamali ako. Hindi ka lang naglalaro. Sinusubukan mong sunugin ang buong bahay na tayo ang nagtayo. Anong balak mo? Ang boses ni Ricardo ay naging pabulong na may halong takot. Ang balak ko ay bawiin ang lahat ng sa akin. Sagot ni Victoria nang walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, ang chaos ay hindi nangyari sa loob ng bahay, kundi sa mundo ng negosyo. Maagang maaga,
Nakatanggap si Ricardo ng sunod-sunod na tawag mula sa kanilang mga pangunahing bank partner. Ang lahat ng credit lines na ginagamit niya para sa kanyang mga personal na proyekto at para sa lifestyle brand ni Sofia ay biglang na-freeze. Sa kabilang banda, si Sofia ay gising na gising dahil sa mga notification sa kanyang social media. Ang mga tagasunod na dati ay humahanga sa kanyang marangyang buhay ay nagsimula ng magtanong. May mga leaked documents na kumakalat sa internet. Hindi direktang pag-atake, kundi mga tanong tungkol sa pinagmulan ng pondo ng kanyang mga negosyo. Ang influencer career na itinayo niya sa ibabaw ng kasinungalingan ay nagsisimula ng gumuho. Nasa opisina si Victoria, nakaupo sa silya na dati ay inookupa ng kanyang ama. Sa harap niya ay ang legal advisor ng pamilya. Victoria, ang mga dokumentong ito ay sapat na para kasuhan sila ng fraud at misappropriation of funds, wika ng abogado. Ngunit sigurado ka bang gusto mo itong ituloy? Ito ang wawasak sa pangalan ni Ricardo ng tuluyan. Tumingin si Victoria sa bintana, pinagmamasdan ang traffic sa labas ng lungsod. Ang pangalan na sinisira niya ay pangalan na rin ng mga Valderrama na binuo sa loob ng ilang henerasyon. Hindi ko siya hinahayaang sirain ang legacy ng pamilya namin para lang sa isang babaeng hindi marunong gumawa ng sariling pangalan. Habang nag-uusap sila, tumunog ang telepono ni Victoria, si Sofia. Victoria, ano ang ginagawa mo? Ang boses ni Sofia ay nanginginig sa galit at takot. Ang lahat ng accounts ko, na-block lahat. Ginawa mo ba ito? Sofia, sagot ni Victoria nang may malamig na ngiti. Sabi mo, modern partners, di ba? Chief Shabambi, ang totoong partners ay nagbabahagi ng responsibilidad. Ngayon, pagbayaran mo ang lahat ng nagastos mo gamit ang perang hindi sayo. Hindi ako ang nag-block ng accounts mo. Ang katotohanan ang gumawa nito. Ibinaba ni Victoria ang telepono. Ramdam niya ang kaunting kaba sa kanyang dibdib. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya ang relief. Sa wakas, ang bawat piraso ng kanyang buhay ay hindi na nakadepende sa pag-aproba ng ibang tao. Ngunit bago pa siya makatayo, nakatanggap siya ng isa pang mensahe. Mula kay Ricardo, huwag mong akalain na mananahimik lang ako. Kung hindi ko ito makukuha, walang sino man ang makakakuha. Isang babala. Alam ni Victoria na ang hayop na nasusukol ay lalong nagiging mapanganib. Ngunit sa halip na matakot, mas lalong nag-alab ang determinasyon ni Victoria. Kung gusto ni Ricardo ng digmaan, ibibigay niya ito. Ang gabi ay nababalot ng makapal na hamog at ang tahimik na mansyon ng mga Valderrama ay tila isang kuta na naghihintay ng pagsalakay. Si Victoria ay nakaupo sa kanyang silid. Sinusuri ang mga digital trails na kanyang inihahanda para sa nalalapit na paglilitis. Ngunit ang bawat pagtunog ng hangin sa labas ng bintana ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Alam niyang hindi titigil si Ricardo. Biglang bumukas ang pinto. Hindi ito ang mahinahon na pagpasok ng isang asawa, kundi ang marahas na pagbukas ng isang taong wala nang nawawala. Pumasok si Ricardo, ang kanyang mga mata ay mapula, tila ilang gabi nang hindi nakakatulog. Ang kanyang hitsura, na dati ay laging perpekto at polished, ay gusot na gusot. Ilabas mo ang lahat ng files, utos ni Ricardo, habang hawak ang isang maliit na gamit na nakatago sa loob ng kanyang jacket, isang bagay na pilit niyang tinatakpan. I-undo mo ang lahat ng ginawa mo sa mga accounts. Kung hindi mo gagawin,
Sisiguraduhin kong magsisisi ka. Tumayo si Victoria ng dahan-dahan. Hindi siya umatras. Sa kabila ng panganib, ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Ano ang gagawin mo, Ricardo? Sasaktan mo ako? Sa tingin mo ba ay matatakot mo ako sa pamamagitan ng pananakot? Wala na akong pakialam, sigaw ni Ricardo habang lumalapit sa mesa kung saan nakapatong ang laptop ni Victoria. Hindi ko hahayaang mawala ang lahat ng pinaghirapan ko dahil lang sa kagustuhan mong maghiganti. Pinaghirapan mo? Mapait na tawa ni Victoria. Ang tanging pinaghirapan mo lang ay ang magsinungaling sa akin sa loob ng 10 taon. Ang lahat ng mayroon ka ngayon ay galing sa pawis ng pamilya ko at sa tiwala na nilapastangan mo. Biglang kinuha ni Ricardo ang kanyang telepono at may tinawagan. Ngayon din, ipasok niyo ang mga security team sa loob, utos nito. Napagtanto ni Victoria na kumuha ng mga tauhan ang asawa niya, mga taong bayaran para takutin siya. Ngunit bago pa makapasok ang mga ito, inilabas ni Victoria ang kanyang sariling telepono at pinindot ang speaker. Ricardo, nakikinig ang legal team ko sa tawag na ito at nakarecord ang lahat ng banta mo, malamig na sabi ni Victoria. At hindi lang yan, ang lahat ng transactions mo, ang bawat illegal transfer na ginawa mo sa huling 6 na buwan ay naipadala na sa mga awtoridad. Hindi mo na kailangang manakit para makuha ang gusto mo. Tapos na ang laro. Napatigil si Ricardo. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay, na dati ay ginagamit niya para manakot, ay nagsimulang manginig. Hindi mo magagawa sa akin ito. Bulong nito, ang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ginawa mo ito sa sarili mo, Ricardo, sagot ni Victoria. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ng pulisya ay nagsimulang marinig mula sa malayo. Hindi iyon galing sa mga tauhan ni Ricardo. Iyon ay ang mga awtoridad na tinawagan ni Victoria bago pa man siya dumating sa bahay. Nagbago ang timpla ng hangin. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kanilang perpektong pagsasama ay naging saksi sa katapusan ng isang maling relasyon. Habang pumasok ang mga pulis sa pintuan, tinitigan ni Victoria si Ricardo sa huling pagkakataon. Walang poot, walang paghihiganti, tanging awa na lamang para sa taong inakala niyang kilala niya. Habang iginagapos si Ricardo, lumingon ito kay Victoria. Victoria, please, tayo pa rin. Patawarin mo ako. Ngunit tumalikod si Victoria. Ang chapter na iyon ng kanyang buhay ay sarado na. Ang tunay na laban ay hindi sa pagpaparusa kay Ricardo, kundi sa pagbuo ng sarili niyang kinabukasan. Matapos ang maingay na gabi ng pag-aresto, ang mansyon ay bumalik sa isang kakaibang katahimikan. Walang mga yabag na mabigat, walang mga boses na puno ng pagpapanggap. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, ang hangin sa loob ng bahay ay tila mas magaan, kahit pa ang bawat sulok nito ay puno ng mga alaala ng pagkakanulo. Hindi lumabas ng bahay si Victoria sa loob ng ilang araw. Pinili niyang magkulong, hindi dahil sa lungkot, kundi para pag-isipan ang bawat hakbang. Sa kanyang pag-iisa, unti-unti niyang inililigpit ang mga gamit ni Ricardo, mga mamahaling relo, mga designer suit, at mga dokumentong tila mga multo ng nakaraan. Bawat gamit na inilalagay niya sa kahon ay isang piraso ng kanyang buhay na pinili niyang bitawan. Madam, may mga mamamahayag po sa labas. Wika ng kanyang matapat na katiwala habang nakatayo sa may pinto.
Tumingin si Victoria sa bintana. Nakita niya ang mga flash ng camera mula sa labas ng gate. Alam niyang ang kwento ng pagbagsak ni Ricardo ay naging usap-usapan na sa buong lungsod. Ang scandal ng pamilya Valderrama ay nasa bawat pahina ng pahayagan at sa bawat newsfeed ng social media. Papasukin mo sila, sagot ni Victoria. Po, ngunit madam, papasukin mo sila, ulit ni Victoria ng may kalmadong tinig. Panahon na para tapusin ang kwentong ito sa sarili kong mga salita. Ayokong sila ang magkwento kung ano ang nangyari sa buhay ko. Inayos ni Victoria ang kanyang sarili. Hindi siya nagsusuot ng itim, hindi siya nagmumukhang biktima. Nakasuot siya ng isang puting blouse at pantalon, simple ngunit elegante. Paglabas niya sa garden area kung saan naghihintay ang mga reporter, ang bawat mata ay nakapako sa kanya. Miss Valderrama, ano po ang masasabi niyo sa pagkakaaresto ng inyong asawa? Tanong ng isa. Totoo po bang kayo ang nagbunyag ng lahat? Tumingin si Victoria sa mga camera. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi ako ang nagbunyag ng katotohanan, wika niya. Ang katotohanan ang nagbunyag sa sarili nito. Ang aking asawa, si Ricardo, ay gumawa ng mga desisyong labag sa batas at sa aming pinagsamahan. Bilang isang asawa, ginawa ko ang aking tungkulin na protektahan ang aking dangal at ang mga taong nadadamay sa kanyang mga maling gawain. Ano ang plano niyo sa hinaharap? Tanong ng isa pa. Ang pagtatayo muli, maikli niyang sagot. Hindi lang ng negosyo, kundi ng aking sarili. Maraming kababaihan ang nasa sitwasyon ko. Mga babaeng kinulong sa takot at sa maling akala na kailangan nilang magtiis para sa kapakanan ng pamilya. Gusto kong malaman nila na ang paglayo sa isang mapanirang relasyon ay hindi kabiguan, ito ay isang simula. Matapos ang maikling pahayag, tinalikuran niya ang mga reporter. Hindi na niya hinintay ang kanilang mga susunod na tanong. Pagkapasok niya sa loob ng bahay, ramdam niya ang paggaan ng kanyang loob. Ang bigat ng hiya na dati ay nakadagan sa kanya ay napalitan ng isang matinding pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, may isang liham siyang natagpuan sa ibabaw ng kanyang desk. Galing ito sa kanyang mga magulang na matagal na niyang hindi nakakausap dahil sa kagustuhan ni Ricardo na ilayo siya sa kanila. Victoria anak, hindi pa huli ang lahat. Nandito lang kami. Huwag mong kalimutang magpahinga dahil ang pinakamahalagang laban ay ang paghilom ng iyong puso. Basang-basa ng luha ang papel. Sa gitna ng lahat ng tapang na ipinakita niya, doon lamang lumabas ang lahat ng sakit na kinimkim niya. Naupo siya sa sahig, yakap ang liham, at hinayaan ang sarili na umiyak, hindi dahil sa asawang nawala, kundi dahil sa pagbabalik ng kanyang sarili. Lumipas ang ilang linggo, at ang mansyon na dati ay puno ng tensyon ay unti-unti nang naging isang nursery ng mga pangarap. Hindi na ito isang piitan, ito ay naging sentro ng Victoria Foundation. Dahil sa suporta ng kanyang mga magulang at sa tulong ng kanyang matapat na staff, ginamit ni Victoria ang kanyang yaman hindi para sa luho, kundi para sa isang adhikain. Madam, marami na pong nag-aabang sa labas, wika ng kanyang assistant habang tinitignan ang listahan ng mga babaeng humihingi ng tulong. Hindi lang legal na tulong ang kailangan nila, kundi pati na rin livelihood training. Tumango si Victoria. Nakasuot siya ng isang simpleng linen dress, malayo sa mga mamahaling designer clothes na dati niyang binibili para kay Ricardo.
Simulan natin sa counseling. Ang pinakamahalagang gamot sa isang nasirang loob ay ang mapakinggan, sagot niya. Pumasok si Victoria sa isang silid kung saan naghihintay ang 10 kababaihan. May mga bata pa, may mga nasa katanghaliang gulang na, at bawat isa sa kanila ay may dalang bigat sa kanilang mga balikat. Mga kwento ng pagtataksil, pang-aabuso, at pagkakulong sa loob ng masalimuot na relasyon. Hindi ko kayo ililigtas dahil ako ang magaling, panimula ni Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng pagpapakumbaba. Ililigtas ko kayo dahil alam ko ang pakiramdam na mawalan ng boses. Alam ko ang pakiramdam na magising sa umaga at pakiramdam na wala kang halaga. Habang nakikinig siya sa kanilang mga kwento, nakita ni Victoria ang kanyang sarili sa bawat isa sa kanila. Ang bawat luha na pumapatak mula sa kanilang mga mata ay tila naghuhugas sa mga sugat na naiwan ni Ricardo sa kanyang pagkatao. Sa bawat kwento ng pagdurusa, isang bagong determinasyon ang nabubuo sa kanyang puso, ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa gitna ng pagbangon, nakatanggap siya ng sulat mula sa kulungan, mula kay Ricardo. Victoria, ang foundation mo. Akala mo ba ay mabubura nito ang lahat ng ginawa mo sa akin? Hindi mo mapapatakbo ang mundo ayon sa gusto mo. Hindi binasa ni Victoria hanggang dulo ang sulat. Kinuha niya ang shredder at hinayaan itong kainin ang papel. Hindi na siya apektado ng mga salita ni Ricardo. Ang taong nasa kulungan ay hindi na ang taong kinatatakutan niya. Ito na lamang ay isang anino ng nakaraan na unti-unting kumukupas. Paglabas niya ng foundation office, sinalubong siya ng isang matandang babae, isa sa mga tinutulungan niya. Hinawakan nito ang kamay ni Victoria. Maraming salamat, Victoria. Dahil sa iyo, nakita ko na may buhay pa pagkatapos ng lahat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Victoria ang tunay na kapayapaan. Hindi ito ang kapayapaan na nakukuha sa mamahaling gamit o sa isang perpektong kasal. Ito ay ang kapayapaan na nagmumula sa pagtulong sa iba habang unti-unti mong binubuo ang iyong sarili. Habang papalubog ang araw, tumayo si Victoria sa balkonahe ng mansyon. Tanaw niya ang lungsod, ang parehong lungsod na dati ay tinitignan niya bilang isang bilangguan. Ngayon, nakita niya ito bilang isang malawak na pagkakataon. Hindi pa tapos ang laban, bulong niya sa sarili. Ngunit ngayon, mas malinaw na ang aking landas. Ang bawat scar sa kanyang puso ay nagsilbing mapa. Ang kanyang paglalakbay ay hindi na tungkol sa pag-aari ng iba, kundi sa pag-aari ng kanyang sariling kinabukasan. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakangiti si Victoria, hindi para sa ibang tao, kundi para sa babaeng matagal na niyang kinalimutan, ang kanyang sarili. Ang mga araw ay mabilis na lumilipas, at ang Victoria Foundation ay nagsisimula ng makilala bilang isang matibay na haligi para sa mga kababaihang nangangailangan. Ngunit ang pagbangon ay hindi laging madali. May mga multo pa rin ng nakaraan na pilit humahabol. Isang hapon, habang nag-aayos si Victoria ng mga dokumento para sa isang fundraising event, nakatanggap siya ng imbitasyon. Mula ito sa isang eksklusibong charity auction na dati nilang dinadaluhan ni Ricardo. Sa ibabaw ng hapag, ang pangalan niya ay nakasulat bilang Victoria Valderrama. Ang pangalang dati niyang kinatatakutan dahil sa bigat nito, ngunit ngayon ay dala na niya ng may dangal. Pagdating niya sa event, ang buong ballroom ay tila huminto. Ang mga matang dati ay tumitingin sa kanya na may awa
o pangungutya ay ngayon ay puno ng kuryosidad. Ang mga kaibigan ni Ricardo, mga taong dati ay nakikipagtawanan sa kanya habang lihim siyang niloloko, ay nag-aalinlangang lumapit. Victoria, wika ng isa sa mga socialite na dati ay kasama ni Sofia sa mga shopping spree. Nakakagulat na makita ka rito. Hindi ba mahirap ang harapin ang lahat ng ito ng mag-isa? Tumingin si Victoria sa babae. Ang kanyang ngiti ay hindi mapang-api, ngunit puno ng tiwala sa sarili. Mahirap? Siguro noong una, pero natutunan ko na ang pinakamahirap na laban ay ang pagharap sa sarili mong katotohanan. At sa totoo lang, mas madali nang humarap sa inyo ngayon dahil wala na akong tinatagong takot. Ang babae ay napayuko, hindi na makatitig sa kanyang mga mata. Balita namin, ang foundation mo ay mabilis na lumalaki. Paano mo nagagawa yun? Dahil ang pundasyon ko ay hindi nakatayo sa pera o sa posisyon ng asawa ko, sagot ni Victoria. Nakapundar ito sa mga totoong kwento ng paghilom. Hindi ako naghahanap ng pagtanggap mula sa inyo. Narito ako dahil gusto kong ipakita na ang isang babaeng sinubukang sirain ay hindi kailangang manatiling durog. Sa gitna ng usapan, isang lalaki ang lumapit. Hindi ito ang tipo ng taong madalas makita sa mga gala. Siya si Attorney Gabriel, ang abogado na tumulong sa kanya sa kaso laban kay Ricardo. Miss Valderrama, mukhang napapagod ka na sa mga tanong nila. Wika nito ng may bahagyang ngiti. Gabriel, tugon ni Victoria, ang kanyang boses ay mas malambot kumpara sa pakikipag-usap sa mga socialite. Hindi ako napapagod. Nagugulat lang ako kung gaano kabilis magbago ang ihip ng hangin habang naglalakad sila palayo sa mga taong pilit na nakikichismis. Naramdaman ni Victoria ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang pagiging malaya. Hindi niya kailangang magpaliwanag, hindi niya kailangang mag-adjust para sa kanila. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang asawa ni Ricardo. Siya si Victoria, isang babaeng may sariling pangalan, sariling lakas, at sariling direksyon. Salamat sa pagpunta, Gabriel. Bulong ni Victoria habang tanaw ang mga bituin mula sa balkonahe ng venue. Salamat sa pagiging inspirasyon, Victoria, sagot ng lalaki. Maraming babae rito ang gustong lumapit sa iyo, pero natatakot sila. Natatakot silang maging katulad mo, hindi dahil sa hirap, kundi dahil sa tapang na kailangan para lumaban. Sa gabing iyon, hindi si Victoria ang bida ng usapan dahil sa kanyang status o sa kanyang asawa. Siya ang bida dahil sa kanyang katatagan. At habang pauwi siya, bitbit ang isang bagong pananaw, napagtanto ni Victoria na ang paghilom ay hindi pagbalik sa kung sino ka dati. Ang paghilom ay ang pagiging bersyon ng sarili mo na mas matapang, mas matalino, at higit sa lahat, mas malaya. Ang mga multo ng nakaraan ay hindi na mga multo. Sila ay naging mga aral na lamang na nagpatibay sa kanya. Ang araw ng paglilitis ay dumating ng may dalang kakaibang katahimikan. Ang korte ay punong-puno ng mga taong mausisa. Ngunit sa gitna ng lahat, si Victoria ay nanatiling kalmado, tila nakaupo sa isang tahimik na hardin. Sa kabilang panig, nakaupo si Ricardo. Ang lalaking dati ay puno ng yabang, ngayon ay bakas ang pagod at takot sa kanyang mga mata. Si Sofia naman, na dati ay laging nakabuntot sa social media, ay nakayuko at hindi matitigan ang sinuman. Nang tawagin si Victoria sa witness stand,
Ang bawat salita niya ay tila patak ng ulan sa tuyong lupa, malinaw, matatag, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Miss Valderrama, tanong ng abogado ni Ricardo, sinusubukang gamitin ang gaslighting na dati nilang ginagamit sa loob ng bahay. Hindi ba't bilang asawa, alam mo ang bawat transaksyon ni Ginoong Valderrama? Hindi ba't naging kasabwat ka sa mga desisyong ito dahil pinakinabangan mo ang marangyang buhay na ibinigay niya? Tumingin si Victoria sa abogado at pagkatapos ay kay Ricardo. Ang pagiging asawa ay hindi nangangahulugan ng pagiging bulag, sagot ni Victoria. Ang marangyang buhay na tinutukoy mo ay hindi ibinigay sa akin. Ito ay pinagtrabahuhan ko kasama niya. At ang lahat ng transaksyon na ginawa niya nang walang pahintulot ko ay hindi pagsasabuatan. Ito ay pagnanakaw sa aking tiwala at sa aking kinabukasan. Ang bawat sagot ni Victoria ay sinusuportahan ng mga dokumentong inayos nila ni Attorney Gabriel. Walang puwang para sa mga kasinungalingan. Ang mga bank records, mga email threads, at mga witness testimonies mula sa mga empleyado na dati ay natatakot magsalita ay nagsimulang lumabas. Sa gitna ng paglilitis, tumingin si Ricardo kay Victoria. Sa mga sandaling iyon, wala na ang galit. Tanging pagsisisi na lamang ang nakikita sa mga mata ng lalaki. Ngunit alam ni Victoria, ang pagsisisi ni Ricardo ay hindi para sa sakit na idinulot nito, kundi para sa mga pribilehiyong nawala sa kanya. Victoria! Pulong ni Ricardo nang dumaan siya sa harap nito matapos ang testimonya. Kailangan ko pa ba talagang umabot sa ganito? Huminto si Victoria. Hinarap niya ang lalaking minahal niya ng buong buo. Ricardo, umabot tayo sa ganito dahil hindi mo kailanman inisip na ang bawat aksyon mo ay may katapat na bunga. Hindi ako ang nagdala sa iyo rito. Ang mga maling desisyon mo ang naghatid sa iyo sa harap ng hustisya. Ang hatol ay hindi naging madali para sa lahat. Ngunit para kay Victoria, ito ay isang pagsasara. Si Ricardo ay hinatulan ng nararapat na parusa. Si Sofia naman ay naharap sa mga kasong civil dahil sa mga ilegal na transaksyong sangkot siya. Paglabas ni Victoria sa gusali ng korte, sinalubong siya ng liwanag ng araw. Ang mabigat na ulap na matagal nang nakadagan sa kanyang buhay ay tuluyang naglaho. Wala nang mga secrets, wala nang mga hidden debts, wala nang mga gaslighting. Sa labas, naghihintay ang mga babae mula sa foundation. Hindi sila naroon para sa chismis, kundi para sumuporta. Sa sandaling makita nila si Victoria, nagkaroon ng isang maikling palakpakan. Hindi iyon palakpakan para sa isang panalo sa korte. Iyon ay palakpakan para sa isang babaeng nagtagumpay na mahanap ang kanyang boses sa gitna ng unos. Tapos na, bulong ni Victoria sa sarili habang humihinga ng malalim. Hindi siya tumingin sa likod. Ang gusali ng korte ay naging isang monumento ng kanyang nakaraan. Ang daan sa kanyang harapan, gaano man ito kalayo, ay kanya na. Si Victoria Valderrama ay hindi na ang babaeng naghihintay sa pag-uwi ng asawa. Siya na ang babaeng nagdidikta ng sarili niyang kapalaran. Makalipas ang ilang buwan matapos ang paglilitis, ang buhay ni Victoria ay hindi na nakasentro sa pag-aayos ng mga gusot ng nakaraan. Ang mansyon na dati ay saksi sa kanyang pagdurusa ay puno na ngayon ng buhay, hindi dahil sa mga tao, kundi dahil sa pagbabago ng aura nito. Ang mga pader ay napinturahan ng mas maliwanag na kulay, ang hardin ay inayos, at ang bawat silid ay naglalabas ng hangin ng kalayaan. Isang hapon, nakatanggap si Victoria ng tawag mula sa kulungan.
Si Ricardo ito, hindi na ang maangas at mapanirang Ricardo, kundi isang boses na mahina at tila pagod na sa pakikipaglaban sa sarili niyang mga multo. Victoria, simula nito, hindi ako tumatawag para manghingi ng pabor. Gusto ko lang sabihin na naiintindihan ko na ang lahat. Nanatiling tahimik si Victoria. Pinakinggan niya ang bawat hinga ng lalaking naging sentro ng kanyang mundo noon. Sa loob ng mga araw na ito, patuloy ni Ricardo, napagtanto ko na ang paghabol sa kapangyarihan at sa maling kaligayahan ang mismong nagdala sa akin sa kulungan. Hindi mo ako kailangang patawarin. Alam kong hindi sapat ang isang tawag para burahin ang sakit. Pero gusto ko lang malaman mo, natuto na ako. Ricardo, sagot ni Victoria, ang kanyang boses ay kalmado, walang halong galit o pagkamuhi. Ang pagkatuto ay hindi para sa akin. Ito ay para sa iyong sarili. Hindi kita pinatawad para maging masaya ka. Pinatawad kita dahil hindi ko na gustong dalhin ang bigat ng sakit na ibinigay mo. Ang kapatawaran ay hindi pagtanggap sa ginawa mo. Ito ay pagpapalaya sa sarili ko mula sa galit na matagal nang kumakain sa akin. Ibinalik niya ang telepono sa cradle. Iyon ang huling beses na gusto niyang makipag-usap sa kanya. Ang pintuan ng kanyang puso ay hindi na nakakandado ng poot, ngunit ito ay sarado na para sa taong nagtangkang sirain ang kanyang dangal. Pagkatapos ng tawag, lumabas si Victoria sa hardin. Nakita niya ang ilan sa mga babaeng tinutulungan ng kanyang foundation na nagtatanim ng mga bulaklak. Ang bawat halaman ay simbolo ng isang bagong simula. Lumapit si Victoria at tumulong sa pagbubungkal ng lupa. Madam, bakit po kayo ang nagtatanim? Tanong ng isa sa mga babae. Dahil ang pagtatanim ay katulad ng paghilom, nakangiting sagot ni Victoria. Kailangan mong alisin ang mga damo, diligin ang mga ugat, at maghintay ng may pasensya. Hindi ka pwedeng magmadali. Ang bulaklak ay mamumukadkad sa tamang panahon. Sa gitna ng pagtatanim, lumapit si Attorney Gabriel, dala ang ilang mga dokumento para sa foundation. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang trabaho ang dala niya. May hawak siyang isang maliit na palumpon ng mga wildflowers na kinuha niya sa labas ng foundation gate. Para sa masayang tagumpay ng foundation, wika nito habang inaabot ang mga bulaklak. Tinanggap ito ni Victoria. Ang pagtanggap niya ay hindi isang pangako ng isang bagong romansa, kundi isang pagkilala sa isang bagong posibilidad. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam si Victoria ng pag-asa na hindi galing sa paghihiganti, kundi galing sa pagiging bukas sa kung anuman ang susunod na kabanata ng kanyang buhay. Salamat, Gabriel. Nakakatuwa na makita ang mga bagay na ito sa gitna ng trabaho, wika ni Victoria. Habang papalubog ang araw, ang mga anino ay humahaba, ngunit hindi na ito nakakatakot. Ang buhay ni Victoria ay hindi na isang teleserye na puno ng drama at paghihiganti. Ito na ay isang nobela ng pagtatayo, ng pag-unawa, at ng pagmamahal sa sarili. Ang kanyang pangalan ay hindi na lamang nakakabit sa isang scandal. Ito ay nakakabit na ngayon sa pag-asa ng maraming kababaihan. At para kay Victoria, iyon ang pinakamagandang tagumpay na maaari niyang makamit. Ang Victoria Foundation ay hindi na lamang isang opisina, ito ay naging tahanan. Sa bawat sulok ng gusali, maririnig ang tawanan ng mga kababaihang dati ay luhaan at ang ingay ng mga makinang panahi na ginagamit sa kanilang livelihood program. Para kay Victoria,
Ang bawat tunog ay isang kumpirmasyon na tama ang landas na kanyang tinahak. Isang umaga, habang nag-i-inspection si Victoria sa workshop, nilapitan siya ng isa sa mga pinakabatang miyembro ng foundation, si Elena. Si Elena ay isang ina na iniwan ng asawa at walang anumang kasanayan para mabuhay. Madam Victoria, wika ni Elena habang nakatingin sa kanyang gawa. Isang magandang tote bag na may bordang bulaklak. Dati, akala ko ay wala na akong silbi. Akala ko, hanggang sa paglilinis lang ng bahay ang kaya kong gawin. Pero dahil sa foundation, nakita ko na kaya ko palang lumikha ng maganda. Hinaplos ni Victoria ang balikat ng babae. Elena, hindi lang bag ang nilikha mo. Nililikha mo ang iyong kinabukasan. Ang bawat tahi na ginagawa mo ay simbolo ng bawat hakbang mo papalayo sa nakaraan na sumubok na durugin ka. Ang mga ganitong sandali ang nagpapatibay sa determinasyon ni Victoria. Hindi niya hinahangad ang papuri ng mga socialite o ang atensyon ng media. Ang gusto niya ay makita ang ningning sa mga mata ng mga babaeng tulad ni Elena. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakasalubong niya si Attorney Gabriel. Hindi na lamang ito isang abogado na nag-aayos ng papeles. Siya ay naging isa sa mga pinakamalapit na katuwang ni Victoria. May fundraiser tayo sa susunod na buwan, wika ni Gabriel habang naglalakad sila patungo sa opisina ni Victoria. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tayo hihingi ng tulong sa mga elite. Ibebenta natin ang mga produkto na ginawa mismo ng mga kababaihan sa foundation. Gusto kong makita nila na ang sarili nilang produkto ay kayang makipagsabayan sa mga high-end brands. Huminto si Victoria at tumingin kay Gabriel. Magandang ideya. Gusto kong makita ng mga investor na ang perang ipinapasok nila ay hindi charity. Ito ay investment sa talento ng mga babaeng ito. Napangiti si Gabriel. Alam mo, Victoria, sa bawat araw na nakikita kita, mas lalo akong humahanga. Hindi ka nagbabago. Lumalalim ka lang. Dahil hindi na ako naghahanap ng validation sa labas, sagot ni Victoria. Ang validation ay nasa loob na. Sa gabi, nang tumahimik na ang paligid, tumayo si Victoria sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina. Tanaw niya ang ilaw ng lungsod. Dati, ang bawat ilaw na iyon ay sumisimbolo ng mga taong mapanghusga. Ngayon, nakikita niya ang bawat ilaw bilang mga individual na may sariling kwento, tulad ng sa kanya. Hindi na siya takot sa dilim. Alam niya na kahit anong dilim ang dumating, kaya niyang gumawa ng sarili niyang liwanag. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa paggawa ng gaslighting at pagtataksil ng asawa ay matatag na ngayong humahawak sa kapangyarihan ng pagbabago. Ang bawat binhi na itinanim niya sa hardin ng foundation ay nagsisimula ng tumubo. At alam ni Victoria, sa bawat pagtubo ng mga binhing ito, ay ang pagtubo rin ng kanyang sariling kaligayahan na hindi na kailanman nakasalalay sa kung sino o ano ang nasa kanyang paligid. Habang patuloy na umaangat ang Victoria Foundation, hindi maiiwasan ang inggit. May mga taong hindi matanggap ang tagumpay ni Victoria, lalo na ang mga dating kasosyo ni Ricardo na nawalan ng kita dahil sa pagkaka-freeze ng kanilang mga illegal assets. Isang umaga, nakatanggap si Victoria ng balita. Ang warehouse kung saan nakatago ang mga kagamitan at mga tapos na produkto ng foundation ay sinalakay. Hindi ito pagnanakaw, ito ay pagwawasak. Ang mga makina ay sinira at ang mga materyales ay nilagyan ng pintura. Pagdating ni Victoria sa lugar, ang nakita niya ay nagpabigat sa kanyang dibdib.
Ang mga babae sa foundation ay nakatayo sa gilid, tahimik at luhaan. Ang kanilang pag-asa, ang kanilang mga nilikhang produkto ay nagmukhang basura. Madam, paano na po tayo? Tanong ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Dito nakasalalay ang pambayad namin sa tuition ng mga bata at pambili ng gamot. Tumingin si Victoria sa paligid. Ang galit na dati ay nag-aapoy sa kanya ay hindi na lumabas ng padalos-dalos. Sa halip, isang matalim at organisadong pagpaplano ang nabuo sa kanyang isipan. Alam niyang ito ay gawa ng mga taong gustong pabalikin siya sa pagiging mahina. Hindi tayo titigil, wika ni Victoria. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Ang mga makinang ito ay bakal lamang. Ang talentong mayroon kayo ay hindi nila kayang sirain. Ngayon, sa halip na magluksa, gagawin nating inspirasyon ang pagwawasak na ito. Hinarap ni Victoria ang mga reporter na agad na nakarating sa lugar. Hindi siya nagtago. Sa halip, ginamit niya ang pagkakataong ito para ipakita ang kanilang katatagan. Ang pagwasak sa aming kagamitan ay pag-atake sa pangarap ng mga kababaihang ito. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, mas malakas ang pangarap kaysa sa anumang paninira. Sa loob ng ilang oras, ang mga larawan ng nagawang pagwawasak ay kumalat sa social media. Ngunit sa halip na maawa, ang publiko ay nagalit. Ang viral post ni Victoria ay nakakuha ng suporta mula sa iba't ibang sektor. Ang mga tao na naging saksi sa unti-unting pagbangon ni Victoria ay nagsimulang magpadala ng donasyon, mga makina, materyales, at kahit na mga mensahe ng suporta. Sa gabi, habang nag-aayos sila ng mga natitirang gamit, lumapit si Attorney Gabriel. Victoria, nahanap na ng mga pulis ang nag-utos. Isa sa mga dating silent investor ni Ricardo. Gusto nilang matakot ka. Tumingin si Victoria kay Gabriel. Sa tingin nila, matatakot ako dahil nasira nila ang mga gamit? Hindi nila alam na ang bawat pagsubok na ibinibigay nila ay lalong nagpapatibay sa akin. Bago matulog, binuksan ni Victoria ang kanyang laptop. Imbes na matulog, nagsimula siyang mag-draft ng isang bagong expansion plan. Ang foundation ay lalaki pa. Magbubukas sila ng mas maraming sangay. Hindi na lang basta livelihood training. Gagawin nilang isang malaking social enterprise ang Victoria Foundation. Ang anino ng nakaraan na sumubok na balutin siya ay naging mitya lamang ng isang mas malaking apoy. Sa bawat pagtangka nilang ipikit ang kanyang mga mata, lalong bumubukas ang pananaw ni Victoria. Ang paghihiganti ay hindi na kailangan. Ang pinakamagandang ganti ay ang maging matagumpay sa paraang hindi nila kailanman naabot. Habang nakatingin siya sa liwanag ng kanyang laptop, napagtanto ni Victoria, ang bawat pagwasak sa kanyang buhay ay bahagi lamang ng disenyo ng isang mas matatag na pundasyon. Ang araw ng grand launch ng kanilang bagong produkto, isang koleksyon ng mga handcrafted fashion items, ay dumating. Ang venue ay hindi isang madilim na warehouse, kundi ang pinakamalaking event hall sa lungsod. Dito, ang bawat handbag, bawat scarf, at bawat piece of clothing na ginawa ng mga kababaihan sa foundation ay nakadisplay ng may karangalan. Nakita ni Victoria si Elena at ang iba pang mga babae na nakasuot ng kanilang sariling gawa. Wala na ang bakas ng pagod at takot sa kanilang mga mukha. Ang nakikita na lamang ay ang ningning ng mga taong alam ang kanilang halaga. Victoria, tawag ni Gabriel habang papasok sila sa loob.
Ang mga investor na sumubok na pabagsakin ang foundation ay narito rin. Mukhang gusto nilang makita kung gaano kakabilis nag-collapse. Ngumiti si Victoria, isang ngiti na puno ng kumpiyansa. Hayaan mo silang pumasok, Gabriel. Gusto kong makita nila na ang bawat piraso ng bakal na sinira nila ay napalitan ng ginto. Habang nagsisimula ang fashion show, ang musika ay umaalingaw-ngaw sa buong hall. Hindi ito musikang pangloksang gala. Ito ay musikang puno ng buhay at pag-asa. Sa bawat paglakad ng mga babae sa entablado, ang bawat isa ay may dalang kwento. Nang maglakad si Elena, bit-bit ang kanyang signature tote bag. Ang buong bulwagan ay napuno ng palakpakan. Sa gilid ng entablado, nakita ni Victoria ang mga dating kasosyo ni Ricardo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat. Inasahan nilang makita ang isang Victoria na basag, ngunit ang nakita nila ay isang Victoria na mas matatag, mas elegante, at higit sa lahat, mas matagumpay. Pagkatapos ng show, nilapitan siya ng isa sa mga investor na dating nagduda sa kanya. Miss Valderrama, hindi ko inakalang ganito ang kalalabasan. Akala namin ay matatapos ka na. Ang mga taong katulad ninyo ang nagtutulak sa akin na matapos. Tugon ni Victoria, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may talim. Ngunit ang katotohanan ay ang bawat balakid na nilagay ninyo ay naging hagdanan ko para makaakyat. Hindi ako natapos. Kakasimula ko pa lang. Habang nag-aabang ang media para sa interview, nakita ni Victoria ang isang pamilyar na mukha sa malayo, si Sofia. Mukhang hindi na ito ang makapangyarihang influencer noon. Ang kanyang pananamit ay simple at siya ay nagtatago sa likod ng mga tao. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng isang segundo. Nakita ni Victoria ang pagsisisi, ang inggit, at ang pagkilala sa isang katotohanang hindi na niya kayang baguhin. Hindi na nilapitan ni Victoria si Sofia. Hindi na kailangan. Ang tagumpay ni Victoria ay sapat na parusa sa taong nang-api sa kanya. Pagkatapos ng event, habang nag-aayos sila ng mga invoice at orders na dumating, lumapit si Gabriel kay Victoria. Victoria, sa tingin mo ba ay tapos na? Tumingin si Victoria sa mga babae na nagbubunyi dahil sa tagumpay ng gabi. Gabriel, hindi ito tungkol sa pagtatapos. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy. Hanggat may mga babaeng nangangailangan ng boses, mananatili ang Victoria Foundation. Sa gabing iyon, hindi na si Victoria ang babaeng naghihintay ng validation. Siya na ang nagbibigay ng pagkakataon. Ang bawat order na natanggap nila ay hindi lang simbolo ng negosyo. Ito ay simbolo ng 1,000 pangarap na lumilipad na ng mataas. Ang Victoria Foundation ay hindi na lamang isang organisasyon. Ito ay naging simbolo ng pagbangon sa buong bansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng atensyon at tagumpay, pinili ni Victoria ang manatiling mapagkumbaba. Alam niya na ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagkilala ng ibang tao, kundi ang katahimikang nararamdaman niya tuwing gabi bago siya pumikit. Isang hapon, habang naglalakad siya sa tabing dagat, ang lugar kung saan dati ay nakaramdam siya ng matinding pag-iisa dahil sa mga kasinungalingan ni Ricardo, napansin niya ang isang babaeng naglalakad ng mag-isa. Ito ay si Sofia. Mukhang malayo ang tingin nito sa dagat, ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong mundo. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Sofia sa kanya, isang kakaibang pakiramdam ang nanaig kay Victoria. Hindi galit, kundi isang malalim na pagkaunawa sa pagkakamali ng tao. Lumapit si Victoria.
Nang maramdaman ni Sofia ang presensya niya, agad itong napalingon at tila gustong tumakbo palayo. "Huwag kang matakot," wika ni Victoria ng malumanay. "Wala na akong balak na saktan ka pa." Tumingin si Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at kahihiyan. "Bakit mo ako kinakausap? Di ba dapat ay matuwa ka sa kinahinatnan ko? Ang paghihiganti ay isang lason na ako rin ang iinom," sagot ni Victoria. "Sinira mo ang buhay ko noon at sinira mo rin ang sarili mong kinabukasan. Ang pagkakaiba lang natin, pinili kong bumangon habang ikaw ay pinili mong manatili sa pagkakamali." Hindi nakapagsalita si Sofia. Yumuko ito at unti-unting pumatak ang mga luha. Sa sandaling iyon, ang galit ni Victoria ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Hindi niya kailangang patawarin ang mga gawa ni Sofia para maging masaya siya. Ang pagpapatawad ay ginawa niya para sa sarili niyang kalayaan. Pag-alis ni Victoria sa tabing dagat, sinalubong siya ni Gabriel na naghihintay sa malapit. "Tapos na ba?" tanong nito. "Tapos na ang nakaraan," sagot ni Victoria. Habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan, tumingin si Victoria sa langit. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng magandang kulay sa langit. Isang pagpapaalala na kahit gaano man kadilim ang gabi, palaging may pagsikat ng bagong araw. Ang foundation ay matatag na. Ang mga babaeng tinulungan niya ay may sarili na ring mga kwento ng tagumpay. Si Victoria ay hindi na ang Victoria na nakilala sa isang scandal. Siya ay si Victoria na nakilala dahil sa kanyang character. Nang gabing iyon, sa kanyang silid, inilabas niya ang kanyang lumang diary. Ang diary na sinulatan niya noong mga panahong siya ay lugmok sa hirap. Binasa niya ang huling pahina na isinulat niya noon. "Sana ay matagpuan ko ang lakas para maging malaya." Kinuha niya ang ballpen at isinulat ang huling linya. "Nahanap ko na. At higit pa roon, nahanap ko na ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Hindi sa ibang tao, kundi sa taong nakikita ko sa salamin. Ang lahat ng nangyari, ang pagtataksil, ang pagbagsak, ang pagbangon, ay naging mga bahagi ng isang napakagandang obra maestra. Si Victoria Valderrama ay hindi na isang biktima. Siya ay isang arkitekto ng kanyang sariling buhay at handa na siyang harapin ang bawat bukas ng may ngiti. Isang taon na ang nakalipas mula nang magbago ang lahat. Ang mansyon ng mga Valderrama, na dati ay simbolo ng pagtataksil at pait, ay isa na ngayong matahimik na saksi sa isang bagong yugto ng buhay. Sa bawat paglubog ng araw, ang hardin ay nagiging lugar ng mga tawanan at pag-uusap ng mga kababaihan na nakahanap ng bagong lakas sa loob ng Victoria Foundation. Ang tanong na madalas itanong ng mga tao kay Victoria ay simple: "Nakalimot ka na ba?" Ang sagot ni Victoria ay palaging isang mapayapang ngiti. Hindi kailanman layunin ang makalimot. Ang layunin ay ang paghilom. Ang mga sugat ng nakaraan ay nagsilbing mga pilat, mga markang nagpapaalala sa kanya na siya ay nasugatan, ngunit higit sa lahat, siya ay nakaligtas.